Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon ang nagte-trending na video ito na kung saan nakakuha po ng 65,000 views mga kababayan. Sabi po kasi dito sa video ito mga kababayan, karma na. Korte Suprema action agad, Saldico. Kaso isinampa versus Boying Rimulya. Nako, marami din po ang nag-react sa video ito mga kababayan at talagang nanggagalaiti po sila. Ito mga kababayan, pakinggan po natin ang video mula po dito sa The General's Viewpoint. Dito po kay General Macanas, nasa description po ang link ng kanyang channel mga kababayan, subscribe nyo na po. Ito General Macanas, pasok. Ang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction Magandang araw po. Itong post ng Batas PH, yung agarang aksyon ng Supreme Court sa reklamo o petisyon o kaso na isinampa ni Saldico laban kay Ombudsman Boying Rimulya. Supreme Court orders Ombudsman Rimulya to answer Saldico's petition. The Supreme Court has ordered Ombudsman Jesus Crispin Rimulya to comment on the petition filed by former Ako Bicol Party List Representative Saldico questioning the legality of his indictment before the Sandigan Bayan. Co filed the petition for certiorari before the Supreme Court seeking to nullify a resolution of the Office of the Ombudsman that resulted in the filing of graft and malversation charges against him before the Sandigan Bayan. He also asked the High Court to issue a temporary restraining order or writ of injunction against the Ombudsman action. So ito, Office of the Spokesperson, press briefer o press release, February 13, ngayong araw. Basahin ko lang ha. The Supreme Court in bank during its session on February 11, acted on, ito yung GR case number, the Supreme Court without necessarily giving due course to the petition directed Ombudsman Rimulya and the Independent Commission for Infrastructure to comment within 10 days from notice on the petition for certiorari filed by Elizalde Esco, including his prayer for the issuance of temporary restraining order. The petition questions the resolution of the Office of Ombudsman finding probable cause to charge Co and others for alleged violation of Republic Act No. 3019. As well as malversation of public funds in connection with the reported anomalies in government flood control project. No TRO was issued by the Supreme Court. Copy. So, alam mo na, mag-petition kayo muna. Sagutin nyo muna yung petition. Ganito ang naintindihan ko, no? So, wala si Saldico sa Pilipinas. Kung saan-saan siya namamalagi. So, nung naisampa yung reklamo sa ombudsman, ang due process sana, dapat yung reklamo na yon mapadalhan ng kopya si Saldico para makapag-submit siya ng counter affidavit. That's very basic due process. Sinasabi ni Saldico na, yung naintindihan ko lang sinasabi niya na hindi siya nabigyan ng ganong pagkakataon. Kaya hiling niya na mag-issue ng temporary restraining order. Tapos ipagwalang bahala yung arrest warrant siguro. Dahil nga walang due process, yun ang naintindihan ko. So yan mga kababayan, ito po naman ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa video ito. Sabi po dito ni Miss
rabiata. Galit talaga ang Supreme Court sa mga illegal na kalakaran ng gobyerno. Oo nga no. Panay na sila panay na react ang Supreme Court. Diyan nga nang kay Tito Soto, di ba? Nag-react din po ang Supreme Court. Sabi pa po dito ni Leia, akala ng mga korap ay tahimik lang ang Supreme Court. Ngayon, kumikilos na sila. Ayan good job, Supreme Court Justices. Tunay na matuwid at pumapanig sa tama. Walang bias. God bless you all. Ayan. Sabi naman po dito ni Katrina, General Macanacera, God bless you. Napakaganda ng iyong ginagawa sa ating mga kababayan. Ayan, palakpakan po natin. Maganda yun. Sana ganyan lang, may aksyon kaagad. Ayan. Si Remulla pa, di ba? Dapat talagang aksyonan si Remulla, di ba? Napaka-bias ni Remulla no? Dapat talagang aksyonan itong si Remulla. Panahon na po ng lahat na gumagago sa mga Pilipino firing squad na para hindi na maulit ang mga maling gawain ng mga taong nasa gobyerno. Di ba mayroon nga pong nag-file ng resolution para gawing batas, di ba? Yung firing squad lahat po ng mga korap, di ba? Kaso nga lang ibinasura po ng House of Representatives, I think ibinasura po kasi marami po sa kanila ang talagang mapa-firing squad kapag isinabatas po ang batas na yon. At marami talagang magre-react dyan, mga kababayan. Sabi po, ang justice ay depend upon the judges, okay? Our judges in the Supreme Court now are excellent. Thank God. Oo nga. Kasi mga kababayan, marami na po silang ginagawa na favoring to the Filipino, no? Muna, yung sa PhilHealth, di ba? Sa PhilHealth, talagang ipinapabalik nga nila yung 69 billion. Iwan ko nga kung naibalik na ng administrasyong ito yung 69 billion mula sa PhilHealth, mga kababayan. Di ba? May balita nga na kukunin na lang yung pondo ng PhilHealth na kinuha nila sa 2026 budget. Pero hindi naman natin nakita sa GAA, no, na mayroong PhilHealth doon, okay? Tapos yung pangalawa pong ginawa nila dito po sa pagbasura ng motion for reconsideration doon po sa naging unang desisyon nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya marami po ang natutuwa, mga kababayan, dito po sa Supreme Court ngayon. Okay? Kasi mukhang nakikita po natin na they are favoring to the taong bayan. No? Hindi po sila pumapabor dito po sa mga politikong ito. Okay? Yung pangatlo, dito po kay di ba? Nagsalita na si Leonen, di ba? Si Judge Leonen, mga kababayan, nagsalita na po na patungkol po sa dito kay Soto, di ba? Nagre-react na po sila dito kay Soto. So mga kababayan, magbasa pa tayo ng ilang mga komento, no? Tahimik ang Ombudsman, DOJ at DILG, no? DILG, no? Tungkol sa massive corruption ng gobyerno, instead they protect the mastermind because they are paid with billions and billions. Kawawang Pilipino. Ayan, mga kababayan, totoo naman no? Bilyones po. Isipin mo, mga kababayan, yung mga nagnakaw po sa ating kaban ng bilyones, nagsauli lang po ng millions, hindi na kinasuhan. Diba? Saan ka nakakita niyan? Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, mga kababayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe, mga kababayan. Maraming salamat po.